Kini ang Jerusalem Church of God maghatod kaninyo sa kamatuoran. Pagtugisulti sa tao nga siya, tuwa sa langit, layo apan. Nahibalo sa kasing-kasing, kung kinahanglan sa atong paglakaw. Padayunon talang, kay naa siya nagtanaw, nagatingman. Naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, nagkauban lang kaniya, pakisulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, makikuban ako. Iakita sa mga pag-antos o pagagulo sa kasubo. Nakasayo siya sa ligilang kay naa siya, na nagauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa lamang siya, kay ikaw iatiman niya. Naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, lakauban lang kaniya, pakigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, naa siya, si Jesus, buntag-buntag, higala siya, lakauban lang kaniya, pakigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahigulungan siya, ang Diyos kahigulungan siya. Dili ka na mag-inusaran, mag-auban siya, muuban siya. So sa dili pa kita magsugod sa atong kada Sabadong programa dinhi sa Facebook Live dinhi sa ato nga Google Meet. Una sa tanan, dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og higayon nga pinaagi sa tabang sa unan, makapabati kita maigsoon sa mga pulong sa Dios o kini ato kining salo-saloan, mangayo ako kaninyo og mga ideya o unya niya. Una sa tanan magampo kita og dalaygon nato ang Dios nini. Kita magsugod no atong idukok atong mga ulo. Among langit nun nga amahan, tag-iya sa among mga kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo o Dios nga nining adlaw ang papahulay. Nagapasalamat kami nga makahimog gyapon kami og dugang pagsamwag o pagpahibalo sa kamatuoran nga gikan gayud sa balang kasulatan. Agi og pagpasabot sa mga tao aron ang among makaigsoon usab malig-on ang ilang mga pagtuo diha kanimo. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, amoy salig kanimo ang tanan, nga ang gugmag kalinaw mo'y maghari kanunay kanamo, pinaglamang sa imbugtong anak, Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Mga igsoon, una sa tanan, dalaygon ang giinom ko na, dalaygon ang Dios nga naghatag kanto higayon. Salamat gyapon sa tong igsoon, igsoon Jerodel Postrero nga mihatag kanato og higayon ini nga makahimo kita og link, makahimo kita og sumpay alang sa
hatag o kasayuran sa mga kaigsuonan nga gusto nga mamati sa kamatuoran alang sa bala nga kasulatan. Akong gipangamusta ang mga kaigsuonan diha sa laing mga lugar no sa Ligarda, ana si Igsoon Oliver, o sa Bohol, ana Sister Melanie Umac, Igsoon Gerald Pusero, sa Mati, si Igsoon Rex Charles Camus, salamat, o kini si Igsoon Lalen Tabia, o si Ana Marie Sarte, mga Igsoon, dalaygon ang Dios kanato, nga makahimo kita sa pagpamati gihapon sa mga pulong sa Dios. O atong Igsoon, si Igsoon Bautista, na gihapon no, Jericho Campos, Igsoon Jericho, namati gihapon, dalaygon ng Dios nga makabati kita niini. Igsoon ang akong gusto nga idala karon sa nining kahaponon, kining may tungod sa Church of God o Iglesia sa Dios. Hinuduman nato may igsunan nga daghan kaayo ang mga Church of God sa kalibutan karon nga mitungha. O nganong mibutha kini, tagaan-ta kamo o gamay nga okay, background mga igsunan. Bisan lang mismo sa Church of God, kining ato sa Jerusalem Church of God, din sa Pilipinas sa dunay mga tutulo. O uban pa nga mga churches of God mga kaigsunan. Ini ato kining himo natong basihanan kining gisulti ni Apostol Pablo sa kang Timoteo nga ningon siya sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 15 nga kung malangan man ugaling ako dugay ang unsaon ang pagawi diha sa mga tao sa balay sa Dios nga maong iglesia sa Dios armasayran mo kung unsaon ang pagawi sa mga tao diha sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi haligi og patukaran sa kamatuoran hinumdumi mga igsoon o mga higala nga ang timailhan sa tinuod nga iglesia sa Dios, it must be a pillars of truth. Kinahanglan nga iglesia sa Dios mao gyud ang patukuranan sa kamatuoran. Kung ang iglesia sa Dios minsan dili na wala na kamatuoran, dili na siya mao ang tinuod nga iglesia sa Dios. Apan ngano ka mga kaigsunan nga daghan man kaayo ang mga Church of God. Bisan ang Jerusalem Church of God daghan kaayo. Sa Pilipinas, dunay tutulo ka mga Jerusalem Church of God. Dunay tutulo ka mga Jerusalem Church of God. Tanaw nato siya kung mo qualify ba kining giingon diha sa 1 Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa Dios mao'y haligi og patukuranan sa kamatuoran. The pillars and the foundation of truth. Munsaon nato pag-ila mga igsoon nga kinahanglan ang iglesia sa Dios haligi o patukuran sa kamaturan. Kaya nga naman yung kamaturan may sunan, importante kini. Juan City, ang kamaturan, balaan na sila sa kamaturan. Ang imong pulong maong kamaturan o kining kamaturan, sumala sa 8, versikulo 22 sa maugihapon ng libro ni San Juan, matod pa diha, og kamo makaila sa kamatuoran, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Og ang kamatuoran magahatag kaninyo og kagawasan. Busa importante gyud igsoon nga makakilala kita. Makaila kita sa tinuod nga iglesia sa Dios nga nagdala sa kamatuoran. Sorry. Inintagaan-taga mo og background missionan nga ano gyud nga nagkatibuag sa man o nagkalain-lain man ang mga churches of God. Sa unang panahon missionan usa lamang kini no. Bisan kining kang Herbert W. Armstrong nga Worldwide Church of God nga karon na United Church of God kausa gihapon ni mga kaisunan sa niadtong unang panahon sa reorganization sa church nga gihimo didto sa Amerika mga kaisunan. Kung atong basahon ang history ni Elder Ian Dagger sa History Through Religion by Ian Dagger and Dad sa page 311 mga kaisunan. Mag-iyon din na nga naging diha nga niadtong November 4, 1933 nga ilang pagpili sa gitawag og reorganization sa church. Nay mga nga dinhim sila nga gusto nako ipasabot kaninyo. Aron ang mga kaigsuonan masayod yun. Choosing of the 12, the 70 and the 7. Ang pagpili sa 12, sa 70 o sa 70 o kining sa 7 o sa 7. Atong basahon siya ang hamubo nga kasaysayan ni adtong November 4,
1933 nga gihimo sa Salem, West Virginia, USA. Mga kaisunan. Kini nga basahon yan na sa akong pagitan niyo kining history of the true religion. Ningon din the choosing of the 12, the 70, and the 7. Several weeks prior to November 4, 1933, missionan, a call was sent to many countries for prayer that God would again choose men to lead His church as in the former time. Unsa ka na misyonan? Wala pa ko maabot ang November 4, 1933. Doon na panawagan sa tanan nga mga nasod, na kanay mga nasod, pinaagi sa ulusahon nga pagampo sa ilang pagpili. Ingon nga mo magdumala sa church, and this countries were, o kining mga nasod mao kini sila: Jerusalem, South Africa, Australia, Egypt, England, Norway, Germany, Switzerland, China, India, New Zealand, Panama, Japan, Jamaica, Cuba, Trinidad, Guam, Canada, Nova Scotia, Liberia, Barbados, Venezuela, Syria, Madagascar, Burma, Newfoundland, and Mexico. So imo makita misyonan niya kini nga mga gipanawagan nga mga nasod, doon ni siya mga churches of God. Doon na iglesia sa Dios mga kaigsunan. Nga nawagan sila sa usahan nga pagampo niini. The practice of choose by lot is very ancient among the Jews and was practiced also by the early church according to Acts chapter 1 verse 23 to 26. Therefore, after a call to prayer throughout the world was sent forth, besides to about 10,000 people in America, ministers and brothers and sisters in Christ meet at Salem, West Virginia, according to the appointment on November 4, from 1,000 miles westward to 900 miles northward and 600 miles south. They came together, most of them arriving Friday, although tired from riding great distances, some being up driving for 2 or previous nights. They were all joined together with the Salem Church and spent the entire night in fasting and prayer. So makita siya nga dito day sila nagmeeting sa Salem, West Virginia. Ilibuti pa sabot nga kung dito sila nagmeeting sa Salem, West Virginia, mao na ang headquarter sa world headquarter sa Church of God, mga kasunan. Ato lang ni siyang binasayo the practice of choosing. Nga ang pagpraktis sa pagpili pinaagi sa pagripa gihimo na kinamsinan sa mga Hudiyo og also og gi-practice sab kana sa mga ancient church sa karaan nga iglesia. Sumala sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 23 o 26. Human sa pagampo sa tibuok nga kalibutan, about 10,000 people in America, goal sa 10,000 ka mga tao gikan sa Amerika ug sa kanang mga lugar sa tibuok nga kalibutan, gikan sa north, gikan sa east, mga kaisunan. Miabot sila sa Amerika Friday matud pa diham sila although tired from being riding great distance, bisan sila gikapoy, bisan ilang biyahe, some being arrived up being 2 or previous nights, nga nagbiyahe sila og 2 o 3 ka gabi misinan. They all joined together with Salem Church. So nag-usa sila misinan dito sa Salem, iglesia sa Salem, and spent entire night in fasting and prayer. Ug ngadtong gabi misinan sa Friday, nagpuasa sila o nagampo. In Salem City, in Salem, the city of peace, ang Salem, yung nga siyudad sa Kalinaw, many hearts rejoice with love and sacred presence of God hallowed the meeting. So nakita mo siya nga nag-meeting talaga sila niadtong panahon na. The meeting was opened by singing. Ako na side nga dunay may mga history Pwede niyo ni sundon nga akong gibasa. The meeting was opened by singing. Ang title, "Oh, to be more like Jesus, the Church of God, and humble thyself to walk with God."
beginning on Friday afternoon. We began to fast and remain in prayer until the early morning hours of the Holy Sabbath. Then letters were gone over from ministers and names gathered sent it from far and near. 140 names were presented and a box was prepared from to draw the names according to the leading of God for these respective offices. As we approach the set time, it seems we could feel the presence of God, the prayer of the presence of throughout the world, circles of prayer, and keenly apparent, and heart rejoiced in the hope and joy of His salvation. So doon na sila yung mga ngalan mo sunano nga gisumitar alang sa pagripa. Pila ko no kangaran nga gibutang dito? About 140 names nga gipresent na siya. Unya gibutang sa box. The congregation then made choice the 3 men whose name were placed in the separate slips. So doon na sila tulo ka mga ngalan nga gibutang ug lain-la nga box mga kasunan. A prayer was given that God would make choice of one of these 3 whom He would best use to guide and drawing ministries. Names were 12 and 70. Elder Drad drew out one slip which contained the name Brother John Adams of Salem. So gikuha no ang ngalan no, o nakuha ko sa kangalan John Adams of Salem. Ministers' names were then placed into the box and brief silent prayer given. And it was just a few minutes past 11 a.m. Washington time. The names of the 12 were drawn out of the following order by Brother Adams. So nagbunot mo siya og 12 no? Kay gipasi man lang siya sa 12, 70 o 7. Ang number 1 mga kaisunan, gusto lang ako ni basahon aron tingali makasunod mo kung sa mga ngalan dinhi o makasabot tam sinan. Kaya importante sa mga ngalan ninyo dinhi. Ang napili sa 12, number 1, Elder OGM Orin Neram of Norway. Number 2, Elder Robinson of Missouri. Number 3, Elder Barnes of Arkansas. Number 4, Elder Tyler of Oregon. Number 5, Elder Haywood of Michigan. Number 6, Elder McMicken of West Virginia. Number 7, Elder Grosan of Indiana. Number 8, Elder Henry Wood of Massachusetts. Number 9, Elder Raymond Saenz of Mexico. Number 10, Elder Nigby of Palestine. Number 11, Elder John Keys of Missouri. Number 12, Elder Charles Royer of Connecticut. A prayer of thanks was now given by Elder Dodd. So muna napili sa 12 mga kaigsunan, no? Kunya kung natong basahon dinhi, ako ning gusto lang ako basahon, kay dunay nga gustong mga ngalan. Ang napili sa usa sa napili sa 70. Kung natong basahon mga kaigsunan, kini si Herbert W. Armstrong nga mao'y leader karon siya mo'y nagpasimuno sa Worldwide Church of God ug kanang gitawag na International Church of God ug ngayon United Church of God. Si Armstrong siya usa sa napili nga 70. Si Elder Dagger din siya napili siya kay ang ilang order of selection 12, 70 and 7. Kining 7 mga kaigsunan, mao ni siya ang magdala sa business affairs sa church ug ang napili sa 7, number 1, Elder Ian Dagger of Missouri, Elder Dodd of West Virginia, Elder John Vernis of South Dakota, Elder John Miller of Nebraska, Elder Summers of West Virginia, Elder John Adams of West Virginia, Elder R.E. Winsett of Tennessee. Mga kaisunan na itong makita no, nga binaagi na itong reorganization nga gihimo ni atong November 4, 1933. Din buhatan siya sa Salem, West Virginia. Sige kayon ko na, dilibot ipasabot nga tungod kay ang West Virginia, Salem mo inahimo nga sentro sa ilang meeting mao na ang World Headquarters dili sinan. Ato ning padayonon ang maong report o sumala sa history. Human sa pagpili, a prayer service followed in which the hand of those 12 present were laid upon the 7 who were on this meeting, and they were thus set apart for the work assigned according to Acts chapter 6 verse 6.
A prayer then followed for the office chosen who were not represent, that God would lead them to fully set them apart for the life duties thus involved. So, kini silang sinan giampo ano, katong mga ngala no. And it was late afternoon, and although the brethren had been fasting and praying since the beginning of the Sabbath the evening before, they were not hungry. Yatong adlaw sinan, wala sila magutom daw, wala sila gutuma. They had been feasting the spiritual food. Nagfista sila sa langit nun nga pagkaon. Manna from heaven, mga pulong sa Diyos, no? Manna from heaven. And it was all dead, refreshing to the soul. O ang tanan nga ilang gihimo, nakapalig-on sa ilang kalag. All were filled with joy. Tanan nalipay sila mga kaigsunan. Muti pasabot nga ilang gidawat tanan nga ilang katanan, si Charles Ruyer, si Herbert W. Armstrong, Elder N. Dagger, ang ilang obligasyon. Following the organization, new life and new activities sprang forth like budding trees at springtime. So, human ito siya nga ilang paghimo, muraga ning kusog, mura bukunog tanom ba, may kalit lang o busilak mga kaigsunan. Sa susunod nga paragraph ninyo din the brethren voted unanimously of the world headquarters to be at Jerusalem, Palestine. Unsa kuno siya nan? Human sa ilang organization, the brethren voted unanimously for the world headquarters to be at Jerusalem, Palestine. And money was secured to purchase a building. Matubad siya nan? And being there headquarters, and work began progressing with the great, wonderful future. So, mo na siya ang nahimo diay nga gikasabutan gud nila nga ang world headquarters mahangad to gyud sa Jerusalem mga kaigsunan sa Israel. O nga ni usab sa gikayon na ila usab kini gikauyonan nga ang mahimo didto nga mogdumala dito misnan sa maong headquarters. Sumala sa gikasabutan nitong 1931 gihapon sa General Conference. Ilang giuyunan nga ang muhimo didto modumala dito misnan si Elder Ian Dagger to go after his work according to this history on page 298. So klaro mga kaigsunan. Ngano man ka unsa may natabo sa iglesia? Mga kaigsunan natabo niini sama kang Armstrong. Wala na siya mo sunod ngadto sa gikasabutan, naghimo siya Worldwide Church of God. So mo ni sinan nga kinahanglan jud nato makilala, maila og kinsa gyud ning tinuod nga Church of God. O kini mga salim mga kaigsunan. Ang sa salim, naghimo lang po sila ilang kagaling grupo. Pinagi kang Charles Ruyer, mga kaigsunan. Ingon nga usang napili, ila po gipwan. Kung na akong iha ko lang isang pulon ba, panalitan, pura pa diba sa ato di sa Pilipinas, Elder Dage, Elder Rodolfo Cabias, may atong overseer sa Pilipinas. Gikapili nato, nga ang overseer nato, si Elder Cabias, ug atong gipili, nga ang Tacloban, may mong Philippine Mission Headquarter. So, ang natabo, panalitan mo yung ubang mga pastor dito sa District 8 o District 7, District 1, di lahat mo ito, dito ba sila, maghimo lang po taga-ato kaguligod ng grupo. Mo ni hitabo mga kaigsunan sa kasaysayan sa iglesia. Ang ilang gikasabutan, wala na tumana, o ang nahitabo niyo sinan, nagiyaya sila. Onya, kaya nagiyaya man sila, muna nga nang muto po, ang nagkanalain nila ng mga doktrina. The same name, Church of God. Panalo siya nan, aling kita kang Armstrong, no? Si Armstrong, na ako ikapakita ninyo si Herbert W. Armstrong. Kaya naman tayo mga isun. Nura ba tayo mga isun gihapon nga magkabig nila ni Armstrong? Ni Armstrong, kining yang libro mga isunan nga, kuan, autobiography ni Herbert W. Armstrong. Gusto na ko na ipakita nyo sinan. Kaya anong masayod po mo ba? Na kining mga United Church of God, kining Worldwide Church of God, International Church of God, nga gikan kang Armstrong. Ini sinan. Gusto ko nga ipasabot ninyo kay bisan nga ni mga ebangelista nato nadala ni ini, namalhin ngadto. Na ito mga ebangelista misyonan nga daghan sa unang panahon nga namalhin sila unsa may ilang nganong namalhin sila dito. Tingal nakita po sila dito nga may siguro dito nga og sa kuan pa greener pasture ba. Misyonan. Pero atong tanan misyonan. Diin mapili si Armstrong sa una. Diin siya mapili mga kaigsunan. Diin siya napili sa usa sa 70 si Herbert W. Armstrong.
usa sa 70 mga kaigsuonan. Si Elder Dagger din siya napili sa 7 sa business affair o usa siya sa 7 nga haligi sa iglesia. Unsay gihimo ni unsay ilang gikasabutan, si Elder Dagger sumala sa 1931 usab nga konferensya, nga si Elder Dagger may mahimong nga overseer dito sa world headquarters. Sanglit mga kaigsuonan si Herbert W. Armstrong. Yeah. Kaya ipakita niyo nga nasa iyang libro no. Ini ibang libro ba ni Armstrong ba nga? Autobiography. Iyang kasaysayan ba siya na. Sa page mga sunod ni. Ang credential ni Armstrong 1934. Kini. Ako din pakita niyo. The ministerial credential of Herbert W. Armstrong as disciple mga sunan. 1934. Nag-meeting sila 1933. 1934, gitagan siya o ministerial credential o credential of discipleship ni Elder E.N. Dagger, mga kaigsunan. Dili ni nako, di mitay mo tumo mo nako no. Yaman. Be it known by this present, be it known the credential of discipleship. Jerusalem, Palestine, October 1, 1934. Ang pitsamsinan. Be it known by this official document of the Church of God with the headquarters at Jerusalem, Palestine, that Herbert W. Armstrong, din ko nung headquarters? With the headquarters at the Jerusalem, Palestine, that Herbert W. Armstrong of Oregon, Eugene, Oregon, has been duly chosen according to the good hands of God. Di ba napili siya? To take part of the ministry and discipleship with 70 noble discipleship. So, di na, nagmas no. Dito siya napili, 1933, sa 70. Unsay yun din as chosen as 70 noble disciples, lay down the death and matters of otherwise. With pleasure, and church endorses him as her duly qualified representative. And he is herein recommended as man of highest Christian character, worthy of your confidence and trust. Kinsay nag-sign hinimisinan? Thus, this credential remain good as long as the life and holder conform to the standard of Jesus, set by Jesus and of the Church of God in morals and doctrine. Okay. Signed. Mga kaisunan, kisay nang sign nini. Oo. Kung makabasa mo siya si Elder E.N. Dagger, mga kaisunan. Subisan ni di ay nga si Armstrong, ingon nga napili siya sa 70, nagmatuod misyonan nga usa siya nga ang ilang giila misyonan nga world headquarters ang Jerusalem, Israel ug ngani ang naghatag kaniya og lisensya as evidence nga he was chosen as one of the 70 mga kaigsuonan, disciples of the Church of God, si Elder E.N. Dagger. Muni ka maturan mo siya. So, unsay netabo, sige kayo ko na, kang Armstrong, kimo siya. Nakakabig siya mga milyonaryo nga mga Amerikano, kimo din siya o kadtong murag eskwelahan mga kaigsuonan sa Pasadena. Nasinso mga kaigsuonan. Wala na nila sulportahe sa Elder Ian Dagger. Naghimo-himo siya. Kanya, ang giingon ako misyon nga ang kawat iglesia sa Dios nga tinuod, unsa dingon diha? Pillars and foundation of truth. Haligi og patukuran sa kamatuoran. Tanaw to siya kang Armstrong kung tinuod ba nga kamatuoran. Tanaw ra ni misyon kini. Libro ni Herbert W. Armstrong. Gusto lang na komisyonan nga i-emphasize kining kang Herbert W. Armstrong mga kaigsuonan. Kining Mystery of the Ages. Kung naamo ni ining libro basa-basahan ni mga igsuon. Kay din hinimo makita ang daghan kaayo nga mga makaingon komisyonan nga bakak. Nga naman, maingon si Armstrong nga ang Israel kuno dili na kuno na mao kay ang Israel mao ang Amerika kuno ug ang Manasseh mauna ang Israel. Sa page 118, ingon siya, Prophecy for United States and Great Britain, mga kaigsuonan. Unsa ko no? Ang propesya may tungod sa United States ug ang Great Britain. Iyang giingon nga ang Great Britain ug ang
United States, mao na kuno ang modern Israel, page 1988. Yan siya. It was an important additional proof of modern Israel's identity is found. Diyan man siya sa United States of America. Matupan niya. Modern Israel today, dili na gud ang Israel karon nga mao. So, ang Israel kuno mao na kuno ang United States of America o ang Great Britain, dako kana siya no. Pero sige kayo kana. May mga membro sila sa Diyos nga nadala gyapon. Mga ministro na misyonan, mga ebangelista o mga kandidato na gyud ka ministro. Tuwa na sila karon sa inining grupo ha. Panya, usa nga bakak nila, kining pag-ingon niya nga ang Amerika mo na ng United States, ang Israel mo na ng United States na. Dako kana misyonan nga bakak. Sa pa nga bakak nga doktrina ni Armstrong nga ngiyahang Pentecost pirmi Domingo misyonan. Excuse me. Pirmi Domingo. May pista sab misyonan pare nato. Pero ang ilahang Pentecostes dili 7-6. Ang ilang pista pirmi pista sa Pentecostes. Doon na sila 7 fest pero ang pista nila nga Pentecostes diya sila si misyonan. Pirmi Domingo. Morabag Biyernes Santo, pirmi gyud Biyernes. So ang ilahang Pentecostes mga kaigsuonan, pirmi ka na Domingo. Ngano mang na pirmi man Domingo, kay ang ilang pag-ihap mga kaigsuonan, ikapito ka Domingo gikan sa pagkamatay sa tong Ginoo. Domingo ang ilang pag-ihap. Samantalang ang atong pag-ihap mga kaigsuonan, sa mosunod nga adlaw papahulay, sunod nga adlaw. So kanang sunod nga adlaw nga sa sunod nga adlaw papahulay nga dakong adlaw papahulay kaigsuonan, mao kana ang Feast of Unleavened Bread. Pagkaugma, Nisan 14, Passover. Nisan 15, Feast of Unleavened Bread. Haide Sabbath. Pagkaugma, Nisan 16. Mga kaisunan. Kanang Nisan 16, mao na siya ang ugma sa dako nga papahulay nga magsugod, pag-ihap ang mga katawan sa Dios. Kung imo nang ihapon mga kaisunan, gikan sa 16, kunya ika-50 ka adlaw, mutukma ka na kaisunan sa 7-6 sa kalendaryo sa Israel. Dili masipyat mga kaigsuonan. So ang mga pista sa Ginoo fix kana siya. Dili na siya mo babol. Kay kung imong ibutang tugutan nato kang Armstrong nga pirmi Domingo, nag-irog-irog ka na misyonan ampit sa ana sa kalendaryo sa Israel. So dili misyonan. Daghan di ay na mga lapsis nga misyonan. Iglesia sa Dios gyapon na misyonan. Dili sila na oyo na. Sige kayo ko na, gipakita na ako misyonan ng ebidensya. Nga sumala sa napili sa 70 na ebidensya misyonan nga gihatagan si Armstrong ni Elder Dagger o credential. Ingon nga mo'y napili sa 70. Ug diin siya naghatag og dokumento misyonan gikan sa Palestine, Israel. Ingon nga Jerusalem. Ingon nga ang Jerusalem siya mo'y napili nga world headquarters. Nga naman misyonan nga si Elder Dagger may minipirma sa lisensya ni Elder Herbert W. Armstrong. Muna misyonan. Kay usa ka na ka ebidensya nga si Elder Dagger mao gyud ang napili nga may mudumala sa headquarters dito sa world headquarters sa tibuok kalibutan sa mga iglesia sa Dios. Mga kaisunan, mga ditamisyonan sa Pilipinas no daghan kayo ang mga iglesia sa Dios karon. Jerusalem Church of God mga kaisunan. Jerusalem Church of God. Pero kung saan mo pagpili son kay parehas magnanan. Balik ko na itong 1 Timoteo 3, versikulo 15. Nga kung malangan man ugaling ako og dugay, masayon mo unsaon sa paggawi diha sa mga tao sa balay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, ang haligi og patukuranan sa kamatuoran. Ikson, haligi og patukuran sa kamatuoran. Dinhi sa ato nga Constitution and Bylaws sa Church, Article 13, mga kaigsunan. Ningon diya. The Bible, matod pa diya, ang Biblia, the Holy Scripture. The doctrine of the church must be based on the Holy Scripture. When it is very clearly stated, kung kinigiklaro gyud pagpahayag sumala sa Biblia. So klaro kayo siya no? Asay base ang atong doktrina. Base sa atong mga pamataka sa pagkakaraan nga mga pamaagi sa iglesia, ibase gid nato sa Biblia. Nan misyonan. Karon ining mga hat kaayo nga mga issue
mga Church of God, Jerusalem Church of God, Denver Church of God, Salem Church of God. Mga unsa man sila mga isunan. Na itong terminology, mga anti-fest. Antay sila sa fest. Ang festa ba? Klaro ba kaayo na siya nga doktrina sa iglesia, sa Biblia? Klaro man kay sunan. Ilagid na, diligid nato na mo kuan kita niya na mo inunta mo agi kita diha misyon ano kay nga naman. Kay diha man kita nagadiferensya. Parehas ta may Sabat. Moangkon po sila nga ang headquarters nila Jerusalem. Moangkon po sila nga sila dagger mo ilang gikanan. Moangkon po sila nga sila kabardo po ang ilang gikanan. Pero hain man tan nagdiferensya ini karon. Kay parehas man. Megson. Adton ta makita mo siya sa giingon sa Biblia nga ngadto sa kamatuoran. Asa man may makita kamatuoran. Kay kining kamatuoran importante man eh. Ang kamatuoran maghatag kanatong kagawasan. The truth shall set you free. Mahatag atong kagawasan. Mo na mi siya no. Balik ko na ako no. Ini nga mga fiesta. Usa kini nga sign. Usa kini nga sign nga ikaw tao sa Dios. This is one of the signs, mga kaisunan. You are a sons of God, a people of God. Mabasa ba natin siya? Mabasa ba natin nga kining nga mga fiesta? Kining nga mga fiesta, ilhanan ni sa mga katawan sa Dios. Basa daw ko naman siya ang Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12. Tanawan naman siya ang gisulti niya. Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12. Ningon din him sinan ang malang sulatan ako laning lakbitan ningon din. Ezekiel chapter 20. Nya ipadayon to sa 19 to 20. Maigsoon. Ezekiel. Ningon si propeta Ezekiel. Moreover, I gave them my Sabbaths as a sign between me and them, and they might know that I am the Lord that sanctified them. Unsak naman siya? Ang gigamit nga termino din Moreover, I gave them my Sabbaths. Dili ni siya weekly Sabbath. Kaya kung natong basahon ang Exodus chapter 20 verse, kung basahon, no? Balik ko nato ng tanaw ng Exodus. Sabbaths ba nang giingon din Kining Exodus chapter 20. 20 verse 8. Atong tanawin siya nan. Ingon din Remember the Sabbath, singular. The Sabbath day to keep it holy. Sige niya. Remember the Sabbath day. Kung sabi nga Sabbath day, the seventh day. Sumala sa verse 8 to 9. The seventh day is the Sabbath day. Wala mo yun nga, 7th day, 7 adlaw mga Sabat, dili misonan. Ang 7th day Sabbath, the 7th day is a Sabbath. Pero pag ingon sa Dios, kini siya nga Sabbath, nga weekly Sabbath, nga 7th day, usa gihapon sinan. Plus, nga naman, kay giyon niya, dili na lang usa nga Sabbath. May mga Sabbats mga kaisunan. Itong tanaw, no? Balik ko na ko. Chapter 20, verse 12. Moreover, I gave them. Ingon mo sab, akong gihatag kanila ang akong mga adlaw igpapahulay. I gave them my Sabbaths as a sign between me and them. And thou shalt know, Mother Pania, and that they shall sanctify, and the Lord shall sanctify them. Dili ni Sabat nga weekly kay them ang hisgutan dinhi. It includes unsa man nga Sabat nga gyud nga as a sign between God and His people. Mga kaigsunan mao kini ang mga fiesta. Mao kini ang mga fiesta mga kaigsunan. Mabasa ba nato sa Biblia nga ang mga fiesta Sabat? Mabasa ba to mentionan? Mabasa gyud nato ang mga fiesta Sabat. Nga naman Sabat man because it is a rest. Tanaw to ang Exodus, Leviticus chapter 23. Tanaw to Exodus chapter 23. Kung kini nga mga fiesta, rest ba ni siya? Or holy convocation man ni siya? Nini, 23. Verse 1 to 3. Nini. And the Lord spake to Moses, said to Moses and say, and the people of Israel and said,
The appointed feast of the Lord, which ye shall proclaim as holy convocation, may appointed feast. Sa kung sinan? Holy convocation. Appointed feast. Sa man siya? A solemn rest. Ipapahulay man siya. Pagpahulay kini nato. So nga naman mo pahulay man, makita nato mi siya no. Atong basahon ang Leviticus 23 verse 32. Ato. Example lang siya ni nako nga ang Sabat ng kuan 23 verse 32. Atonement mga kaigsuonan. It shall be a rest, a Sabbath solemn rest, and you shall afflict themselves, matod pa, yourselves. Kini dieng atonement, unsa ko rin siyang atonement man siya. And it shall be to you a Sabbath and a solemn rest. Sabbath. And you shall afflict your souls. Kining atonement, a solemn rest, a Sabbath, kanya, puasa pagod nato may sunan. May mabasa nato, di ba? So kini di ay nga, mga fiesta, Sabat kini. Sanglit, mabasa nato mga kaigsunan dito sa Ezekiel 20, chapter 12, this is the sign between God and His people. So, may sunan, kung kini mga Jerusalem Church of God karon nga sige og claim nga tao sila sa Dios. Kung kulang sila niini nga sign mga kaigsunan, sa bata ila, kulang daw siya. Kaya naman niya, halo my Sabbats, because this is the sign between you and me. Sabbats, dili kay weekly Sabbath. May po sila siya. Akay kung karong Sabadoha, so sa kabulan, damon mga Sabat. So, mga kaisun, dili na mao. Ang giingon sa balang kasulatan. Ezekiel chapter 20, verse 19 o 20, misyonan, gipadayon gihapon na sa pagsulti sa atong Ginoo nga to pinagi kang Ezekiel ningin siya. Ezekiel chapter 20 verse 19 and 20 matod pa. And I am the Lord your God, walk in my statutes and be careful to observe them and hallow my Sabbaths, that they may be the sign between me and you may know that I am the Lord your God. Unsa kan sinan? Excuse me. Hallow balaana ang akong mga adlaw nga igpapahulay. Mo na magisun. Sanit usa ka dako kayo nga makasusubo kayo nga butang nga ang mga tao sa kalibutan mission sige ingon nga Jerusalem Church of God kuan sila konektado sila mission sa kang Elder Dagger nga doktrina layo na kayo missionan dili na mao sanglit maglisod pag ila ang tao pero alam ka nato missionan makaila kita kay ang tunod nga katawan sa Dios makaila niini kay ang sign kini misyonan nga mga Sabat. Daghan kaayong naningkamot nga dili gid ni masunod. Aron makita gyud la mga kaigsunan, makita gyud lang ang ilang pagka-supakiro. Makita gyud lang mga kaigsunan ang ilang pagka inunta masupilon sa pagsunod sa kababuton sa Dios. Makita gyud lang misyonan ang ilang pagka dili masinugtanon sa kababuton sa Dios. Mga kaigsunan. Daghan kaayo sila og mga alibays. Kung mo ingon kuno ta nga og mo fiesta kita kinahanglan mo halad kitag mga karnero, mo halad kitag mga hayop, mga dagko sa konsumpsyonan. Wala sila masayod nga ang atong Ginoo nga gingon diha sa balang kasulatan nga mao ang katapusan nga karnero nga gisaulog nga gihalad sa Pasko. Tanaw nato ning 1 Korinto misyonan. Aton man ning kiraham kayo nga bersikulo 1 Korinto no. Kinsa ning karnero nga gihalad misyonan. Unya kay ato ning analisa ron. Ato rin sabton og maayo kini nga bersikulo kay naay mga tawo misyonan nga gusto to ison. Ang ako lang misyonan gusto na ako ipasabot sa mga kaigsuonan no nga daghan kay mga Church of God nga angay nato kilatison misyonan kung tinuod ba gyud sila nga naa ang kamatuoran. Dayon ni 1 Korinto kapitulo 5 bersikulo 6 to 7. Busa hugasan ninyo ang daan nga libadura aron mabag-o kamo nga minasa. Maingon nga si Kristo minasa nga walay libadura. Ngani ang atong Pasko, our Passover, si Kristo gihalad na alang kanato. Future na humana, gihalad na alang kanato. Busa sa ulugo nato ang fiesta. Dili sa daan nga libadura.
Wa sila kasabot nga nagingon pa si Apostol Pablo nga sa ulugon nato ang pista dili sa daan nga libadura. Buti pa sabot dili sa daan nga mga pamaagi nga maghalad-halad og mga hayop, mga karnero o kanding uban pa. Kay si Kristo gihalad na alang kanato. Gihalad na. Siya ang katapusan nga karnero nga gihalad sa Pasko. Sanglit, kung atong tanawon man kay sunan ang Daniel chapter 7, sa Daniel, kining iyang kamatayon matud pa diha nga namatay siya sa tunga-tunga sa simana. Unsay dako kayo nga impact o dako kayo nga importansya niini mga igsoon. Matud pa dinhi sa bersikulo 26, og sa tapos sa kanuman ka simana, og ang Mesiyas pagapatyon, og sa tunga-tunga sa simana, iyang pahunungon ang paghalad. Kinsa to gipatay sa tunga-tunga sa simana? Si Ginoong Kristo, Jesus Christ, ingon nga maong karnero nga katapusan kanung gihalad sa Pasko. Busa kadtong iyang kamatayon diha sa tunga-tunga sa simana, in the midst of the week, mato pa diya, nahunong ang paghalad sa mga kalanon ibabaw sa mga pako nga dulumtanan. Nahunong ang paghalad mga kaisunan. Wala na to'y bili. Nga naman, kay ang dugo ni Kristo maoy yang gipuli, lukat mga kaisunan sa iyang mga katawhan. Sanglit ningon siya sa buhat 20:28. Ingon siya, matngunin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang panon nga kaninyo ang Espiritu Santo naghimo kaninyong magtatanaw aron pasibsibon ninyo ang iglesia sa Dios nga gibayran, nga gipalit ni Kristo niya sa iyang kaugalingong dugo. So, ang gipuli mga kaigsunan sa mga hayop, ang gipalit mga kaigsunan sa mga hayop, ang gipuli sa mga hayop, ang dugo bililhon, the precious blood of Jesus that was slain during the Passover, mga kaigsunan. So kanang moingon sila nga og magpista unta ka mo, maghalad-halad pa mo, dili na mga igsoon, wala na siya epekto. Kay niingon si Daniel, sa Hebrehanon kapitulo 10. Ningon din versikulo ningon siya din ningon din kapitulo ningon din siya sa kapitulo 10. Unsay kuan ini kapitulo 10. Og niadtong halara nga adunay handumanan nga gihimo tuig-tuig, mahitungod sa sala, kay dili gyud mahimo ang dugo sa baka o sa mga kanding nga makapala sa sala. So kato diay nga gihalad mga kaisunan, nga halad sa karnero o sa kanding nga gipala patam sinan nga gihimo matag tuig-tuig. Dili lang sa Pasko may sunan, bisan sa Sabath may halad sila. Bisan sa mga pista sinan may mga halad sila. Sanglit ingon siya, kadtong ilang gihimo wala toy gamit sa panahon ni Kristo. Nga naman, kay ang dugo, matud pa, kay dili gayud makahimo ang dugo sa mga baka o sa mga kanding nga makapala. Ang atong ibasa sinan, Hebrehanon chapter 10 verse 3 to 4 mga kaisunan. Sanglit matud pa niya tungod niya na sa pagsulod niya sa kalibutan mingon siya. Ang halad nga gasa wala mo dawata kundi gitagan-an mo siya og usa ka lawas. Unsa kanang ang halad katong mga hayop, ang halad katong mga kanding uban pa misyon mga kalanon, wala to niya dawata. Unya unsay giandam? Usa ka lawas, kinsang lawas mga kaigsuonan? Ang lawas kadto ni Kristo. Bersikulo 10. Og tungod niini nga kabubuton, gipanagput ni kita pinagi sa halad sa lawas ni Kristo nga sa makausa nga sa gihapon. So, may halad ba may sinan? May halad ba mga hayop? Wala na. Nga naman. Kaya si Kristo na maong katapusan nga karnero nga gihalad sa Pasko. Ini nga itong mga Jerusalem Church of God sinan nga mga kung pista ko kamo, paghalad kamo, paghiyaw kamo baka, paghiyaw kamo kanding. Wala na epekto igsoon. Wala na. Kaya ang katapusan nga halad nga gihimo ang lawas gud mismo ni Kristo. Lasid tanan mga kaigsunan. Bisan ang ilang gihalad nga mga hayop sa panahon sa matag Sabat, wala na epekto. Kaya ang lawas ni Kristo maoy universal blood mga kaigsunan nga nakapala sa sala sa iyang mga katawhan. Muna mga kaigsunan hitabo. Sanglit kung claim sila misinan wala na. Sanglit sa New Testament
during New Testament time, during the time of Jesus, after his death, mga kaigsuonan, ang mga tinunan sa atong Ginoo, ika-50 ka adlaw human sa paglubong ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan. Human sa paglubong niya, nag-meeting. They met in one accord in one place during the fest of Pentecost. Ngano nga they meeting in one accord man. Kay ang Biblia diya nga this is a holy convocation. They are naghimo sila og convocation ang mga apostoles o mga tinunan sa Ginoo didtong dapitam sinan og mikunsad ang Holy Spirit kanila. Mao na misinan. So makilates nato, maila nato ang tinuod nga Jerusalem Church of God. Maila nato siya ang tinuod nga Church of God. Ay namuto karon siya no, daghan kayo siya. Kay gusto magid nila himuon ang ilang gusto. Dili sila gusto mo himo misinan sa kabubuton sa Dios. Ino naman to misinan gingon sa atong Ginoo, dili ang tanan nagayon kanago no. Mateo 7 bersikulo 21 no. Dili ang tanan nagayon kanago Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Kundili lamang kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. The will of the Father which is in heaven, mga kaigsuonan. So, kanang mga tao nga gusto gyud la supakon ang kabubuton sa Dios. Mga kaigsuonan, manubag ra na sila unya. Nganong giingon man gyud sa Biblia sinan nga foundation of truth. The church of God, it must be the foundation of truth. Gamay lang kayo mga kaigsuonan nga bakak. Di na siya truth. Asa man nato misinan makilatis kung kana bakak. Kung dili na nasulat sa Biblia, di ba? So, kung wala na sa Biblia, kung wala na masulat sa balang kasulatan, bakak gina siya. Labi nagkanang imong ingnon nga wala na siya. Oh. Tanawa ra ilang mga pagpamakak mga igsoon. Dili sila nakadetect sa unsay kalainan sa kabalauran, sa kasuguan ug sa mga tulumanon. Igsoon, usa ka na ka importante alang kanato nga makaila kita ni ana. Kay usa ka na magaisunan sa basihan unya sa adlaw sa paghukom. Sige kaayong kuna sa pagbalik sa Ginoo, manunog siya. Iyang sunugod ang mga tawo nga masupilon. Mga tao nga dili mo sunod man kaigsuonan sa iyang kabubuton. Unsay ingon niya diha sa Malakias chapter 4. Muani siya daw sigag kalayo, magsunog man siya ug magbilin kini gamot ni sanga sinan. Apan alang sa mga katawhan nga naghulat kaniya. Sila man naglumpat sa kalipay ingon sa mga nating karnero sa turil. Unya may padayon siya sa bersikulo 4. Hinumdumin ninyo ang kasuguan, the commandment, ang kabalauran, the statutes, and the judgment, o ang mga tulumanon. Nga maoy ipasunod sa mga tao nga gisugo ni Jehova kang Moises. Remember, tigam nila sinan ang word remember. Ato nga basahon siya no sa kining Malakay chapter 4. Remember the law of my servant Moses, my statutes, the statutes and ordinances that I commanded them. Kasi nagsugo, it Diyos mo siya. Ako lang ni siyang kuanon mo siya, no? Nga importante gining statutes. Dili sila nakasabot mga siya. Nga kining statutes, kining kabalauran siya. Mga fista ka na. Mga fista ka na. Ezekiel 44, versikulo 22. Fista ka namin siya. In the statutes in my appointed fest, in my holy assemblies. Kung natong basahon may siya. Din sa Ezekiel chapter 44, verse 22. Naingon din eh. 34, verse 22. So muni mo siya na no, atong kung balik atong basahon lang ni siya aron masayod masabtan nato kini nga tanan mga kaigsuonan. Ang giingon sa bala ng kasulatan kay mo ni basihan mga kaigsuonan. Verse 44. Mayon siya dinhi. They shall teach my people
Unsa kuno? Ang mga pastor, ang mga tinuod nga mga magbalantay si karnero, unsa ilang obligasyon? Ini ni. They shall teach my people. Unsa kuno? Ilang tudluan ang akong mga katawhan. The difference between the holy and common. Tudluan nimo ang mga tao binaagi sa balaan o dili balaan. O show them to distinguish between clean and unclean. O ipakita nila kanila sa mga tao sa Dios nga nagdala sa pulo sa Dios. Ipakita nila kanila ang kalainan sa mahugaw o sa mahilo. Mo di ba? Nagwali kita ana, nagwali po sila ana. Unsa pa? And in controversy, they shall act as judge. Kung doon ako yung mga pagbanagbangi, ang atong mga ministro, mahimo sila nga huwis. And they shall keep my laws. Ug ilang bantayan ang akong mga sugo. My statutes in my appointed fest. Tanawa rami sila, no? In all my appointed fest. Ang Diyos yun misulti ni. O niya, kung ikaw claim ka nga ministro ka, magbubuhat ka, dili nimo ni isulti, dili nimo ipahayag nga kining mga fiesta statutes kini sa Ginoo na dako ka kaayo og tulubagon. O niya, mingon ba sila nga wala ko na kalabutan sa kalawasan. Kung atong supakon kining mga statutes nga kining mga fiesta misyonan, babasa mo gyud nato nga ang statutes, mga fest. Kung ato ni supakon misyonan, pwede ba ta masunog ini? Pwede ba ta silutan sa Ginoo ini? Klaro ang gisulti mga igsoon. Diha sa Isaias kapitulo 24 man siguro ni. Ato lang tanawon siya na, talig nga sipiat ko pero murag mao siguro ni. Tanaw na to. Isaiah chapter 24. Isaias kapitulo 24. Ningon dinhi ang balang ng kasulatan. Okay. Versikulo 4 ato sugdon. Ang yuta nagabangutan o nagakawagtang. Ang kalibutan nagakaniwang o nagakawagtang. Ang mapahitason nga katawan sa yuta nagakaniwang. Ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuloy nini. Tungod kay ilang gilapas ang mga balahan ang kabalauran. Gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Atong basahon daw sa English wala kay sunan. Sanglit tungod niini, bersikulo 6. Tungod niini ang tunglo mo'y naglamoy sa yuta og silang tanan nga nagapoy nini hingkaplagan nga sad-an og tungod niini mga sunog sila mga kaisunan. So may sila nga kining mga pista kuno dili kuno wala kuno ibahin is kalawasan sa tao. Tanam sila dako kay bahin. Atong basahon sa English. Kaya kung magiging nga statutes, mga fiesta kinim sinan. Sumala sa Ezekiel 44, versikulo 22. Tanaw to na sinan sa English nga Bible, no? verse 4 to 5 and 6. The earth mourns and withers. The word languishes and withers. The heavens languish together with the earth. The earth lies polluted under its inhabitants. For they have transgressed the laws, violated the statutes. They violated the statutes and broken the everlasting covenant. Therefore, a curse devours the earth, and its inhabitants suffer for their guilt. Tanaw ra misyon, no? Mingon ra ba na dayon akong mga atong nasa group chat diha nga wa na kalibutan ka na nga pista sa kuan, sa kluwason sa tao. Pwede na siya supak-supakon, pwede na siya lapas-lapason. Tanaw ra ison kadako gyud kayong inunta matud pa ni Brad Jerry katulibagbag abutan ni si Brad Jerry. Statutes sige kami sinan appointed fest kana. So ang tao nahimong sad-an tungod kay ila ka nagilapas. They transgress the laws.
They transgressed the statutes. They transgressed the ordinances and the judgment. I-connect mga kaisunan dito sa Malakay chapter 4 verse 4. Muna mga kaisunan. So usa ka dako kining butang atong tagaan og pagtagad mga kaisunan. Ato unta nga makita atong masabtan mga kaisunan ug salamat kita nga nakakita ta misinan. Tungod kay sa pagkakaron lisod panilngon pangitaon ang kamatuoran misinan. Kay daghan kaayo ang nagsanib pirsa. Nagsanib pirsa sila aron jud matuis nila ang kamatuoran. Mangita pa sila misinan og nagkanlain nga mga klase sa Biblia aron lang jud matuis misinan ang kamatuoran nga gikan sa bala ni kasulatan. Ila pang pasumanginlan nga ang mga haligi sa iglesia sama kang Elder Ian Dagger, sama kang Elder LG Cabardo nga dili mo sa ulog niini. Mga kaisunan usa ka na kadako nga lies, usa ka na kadako nga bakat. Kay sa miagi ng mga panahon doon na natay mga leksyon nga gipakita. Doon natay mga ebidensya maisunan nga atong gipakita nga sila naghimo gyud niini og nagbuhat niini og nagtudlo niini alang kanato. Kading lang maisunan kay nasagikan ko na hinalaging pagkasupakero sa tao. Ini pagkasupakero gyud sa tao mga isunan. Mao nay usa ka dako kaayo nga babag alang kanila sa pagkakita mga kaisunan sa truth, sa kamatuoran gyud mga kaisunan. Gamay ra kay diferensya no? Gamay ra kay diferensya misunan. Mga leader akong ipakita ganiya nga ang mga leader sa iglesia sa sinugdan gyud na nagkahiusa. Pinaagi sa pagampo apan naon sang hitabo nga sa diha mga kaisunan nga ila nauntang ipahaluna ug nay nagpahaluna na sa buhat dito sa Jerusalem. Wala naman nila suportahi. Kana mga kaisunan tungod sa power o kana tungod sa inunta kwarta mga kaisunan. Kay kini mangong kwarta mao ni siya gamot sa tanan nga kadautan mga kaisunan sumala sa gisulti ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo. So mga kaisunan kung doon natin mga reactions no, doon natin mga kaisunan nga gustong muhatag o tampo ato ning og mangutana pud mo himo na to ni nga mura og conversation siya aron pud ta ma-receive aron pud ta maaligri gamay nga tingali wa may nakasulod dinhi nga lain sa atong grupo atong iso Brother Jodil kanila gusto nga mosulod nga sa uban nga mga Church of God pasudla ay pasudal lang siya na gusto silang matanaw o silang mamati kung dunay gusto nga mo share gusto ni adi ay si ang atong igsuon sa kuan sa Daraupay si Pastor Amador. Ini Pastor Amador ako ni siyang pastoryahon ba kay tagaan nato ni siya og luna mga igsuon. Si Pastor Amador willing kami mamati nimo og unsay imong ikatampo kay na atong igsuon sinan si Pastor Amador usa sa atong haligi sa iglesia diri sa Leyte. Sa iglesia sa Daraupay, Kapuukan, Leyte. Atong patanihugan si Pastor Amador. Okay, imong na Pastor Amador. Okay nga, kulot kayo muli na Pastor. Kaya kami natambungan ng kulot. Ari ang Daraupay. Ako na nisiray mo dahil na mga pista nga atong practice. Kaya ganitong panahon, 1986, ang mga pastor sa Iglesia sa Diyos, bisan taga Mindanao, kagaling ni Salite, mo ay nagtudlo ang pista kumanon god. So mismo si Elder Cabardo ato mga sa Daraupay nagtudlo ang pista kalumanon para muli katapusan. So pagkakumpinser namon amon ang libantayan ng pista tikang hadto hastaya na aloy sa Diyos na mintin kami pa tuman sa pista. Sa katapos-tapusan, naglakat ang panahon, ang mga trinor hadto nga mga panahon, yan ira na giliklik ang pista nga dili na tumanon. Ngano di naman tumanon na nabuyo na nun kami pagtuman, niya pabiyao na po kami pagdili pagtuman. Sa naka magtutudlo nga, waray may sakto yung kutudlo. Nga niing balin nga ato na sila lain nga pundo. Kaya naila diskarte ang pista makalangan sa negosyo,
makalangan sa mga empleyado, daghan lang ira-diskarte. So dili na sila mobantay sa pista kay na may navigasyon na makalangan o magastos. Ang ilang diskarte usab, mag-ihaw ba mo kung panahon ng pista kay andito sa Israel, mag-ihaw man sila og material nga ilang hanap sa pista. Wala nila makasabot diyan nga ang unang nga panahon nag-ihaw sila kay tungod wala pa man si Kristo magpakatao. Pagpakatao na ni Kristo, wala na ihaw-ihaw kay siya na ang ihaw nga gihalad diha sa Pasko, panahon sa paghalad. So pag-abot ng Kristo, dili na materialan kinhalad. Nga doon ay mga tao, mga membro karon nga dati dili nga ato na imbalhin sa luyo, aduna pa siya halad-halad ng mga Orthodox group. Dili pa mo to nga natawag Mesiyas. Nagpaabot pa sila. Isa nung matawag Mesiyas, may resulta nga sige pa sila og halad. Pero kana nga halad karon nga nagbalhin sila, diri na nga grupo. Mao pa ito sila nga mutudlo adto nga panahon. Pero nalipat la karon makanaghanag sila. Kay magpuiran katarungan ho pang Mesiyas matao. Natao ng Mesiyas nga ang halad karon dili na material kundi ang pisikal na natong nalawas. Roma 12:1. Ang yun ko kamo mga igsoon sa pagtugyan sa inyong lawas ingon halad nga buhi. Kining atong lawas na moihalad karon. Ano sa nato halad? Panahon sa pista. Magsakripisyo kita. Sa kini nga balaod nagapadayon sa walay katapusan. Busa mo ni ang ato nang i-practice kay kini mao ni ang garantiya sa kinabuhi mo na katapusan. Ari pa na pabati pastor ang imong gingon bahin sa panalapit. Ako ni isumpay sa tun Sabado nga bahin sa Sultan Elder. Ako na ni isumpay kay tingalig din ako makasulti kay daghan mo offer karon nga musulti. Ako lang i-remind natong Sabado nga giwalin Elder nga bahin sa panalapit sa iglesia. Ako sa gitugahan na national auditor sa iglesia. Ang tanan nga nagasakop sa iglesia ako nag-audit. I-remit ngadto kang pastor Naire nga national treasurer. O ang nagawas bisan usa ka sentabo na anay record. Walay record diha sa inin record book nga dunay gigamit nga wala hinungdan. Bisan sa mga luting na palit, na record o sa mga iglesia ang gitukod o sa mga wali nga dunay gihimo, doon na record. Nga nihinon ang mga pastor kung dunay mga travel nga to sa Manila o Mindanao, diha lang magkuha og pamasahe o pati pagkaon. Pag uli, wala na allowance, wala na sweldo. Ako magsumat kay 1986 pa ako nag-audit sa income sa iglesia hangtod karon. Why anomalya nagagamit? Insakto tong ingon ni na siya wala paggamit bisan sa sentabo kung wa na sa buhat. Magamit na kung naiwali o may travel o man naka-record sa Biblia. Usa ako ning remind sa mga tao nga nagaduda bahin sa mga panalapi na ay record in and out bisan usa ka sentabo na record. Muna daw nga akong pahinumdum para kay sumpay na nitong elder bahin panalapi sa iglesia. Kay ang una nga mga leader nagkagumok bahin sa panalapi. Kay iya na ang makauna na mo yung makakuha. Nauriwa na. Why? Klaro. Pero karon na klaro na to na nanay na palit ng mga luti, nanay natukod ng mga iglesia, nanay wali sa radyo. Ang atong panalapi mo nagsuporta na sa wali sa radyo. So, mabay na kulog. Kumusta kami nila? Mga kaigsunan niya namin daw. Atong i-turn over ang programa nga to kan Pastor Mandy. Salamat Pastor Amador no. Kini si Pastor Amador usa kini siya sa mga haligi sa iglesia, usa kini siya ka Seventh-day Adventist. Og saksi ako nga si Elder Cabardo, Liberato Cabardo nangadto gyud niya nang iyang lugar dito sa Kapuukan, kanang lugar nato sa iglesia sa Daraupay. Dito si Elder Cabardo og pamati ko may pipila ka mga igsoon diha nga gibautismuhan na diha mismo si Elder Liberato Cabardo.
So katong istorya ni Pastor Amador, sa kana kay usa kini siya sa tagantala mo background, usa kini siya sa murag si Apostol Pablo Saulo ni atong unang panahon kay nagwali mi diha sa Daraupay sa ila. Gibato mi niya. Imbes nga mo kuha kay leader man ni siya sa Seventh-day Adventist. Imbes nga ang among kuha himurasak na umpon sa Ginoo, batoon pa niya ang among ang stage mga kisunan dito ra po ni Egos atop. Nindeklara man siya nga usa ko na siya ko ni nagbato dito. So salamat Pastor Amador sa imong tampo sa gihapon kinato kaysan ka madasigon nga magbubuhat sa iglesia nga sa gikabsinan. Tinuod na gyud ni Pastor Amador. Nagani sweet gud ni siya kaayo sa mga Church of God. Sama sa namalihin sa United kay gidala ni siya sa pagpamalhin sa mga ubang nga mga ministro sa nagkagubot ang iglesia misyonan dunay nagkatabuag sa. Ang uban nagpabilin, ang uban ningadto sa United. Ningadto sa United. Mga kuana sila. Duha ka mga haligi sa iglesia. Ang tesorero o ang sekretary, mga kaigsunan, nimbalin sa United. Wala sila makasabot nga si Herbert W. Armstrong nga mo ilang gisumpayan usa sa 70 mga igsunan. O naghatag og lisensya kang Elder Herbert W. Armstrong ingon nga ministro sa iglesia si Elder Endager nga ang headquarter dito sa Jerusalem. So, klaro kaayo nga kana si Armstrong gikan sa Church of God nga gidumala ni Elder E. Endager. Only lang sa gayon ko na nga sa nakita niya nga murag maayo man dinhi tukod sa eskwelahan sa Pasadena, California. Ang gitawag niya og kitong Ambassador's College, mga kaigsunan. So, ning pagawa siya og mga balasahon mga plain truth hangtod nga miasenso siya. Og ngani nakalibot-libot siya sa tibuok kakalibutan si Herbert W. Armstrong. Nakangani siya sa aniyang mga tumong adto puros mga riko. Makikita siya sa mga leader sa tibuok ng kalibutan sama sa katong mga leader sa Israel, leader sa Amerika. Di basta-basta po na dulon. Pero kay si Herbert W. Armstrong kay sikat man siya. Nagul sa radio sa Amerika. Kumbaga tagiya siya station nga dako sa Amerika. Rico nga eskwelahan. So mao namin siya nga naila siya. Wala na nila support tari ang ilang gikasabutan nga ang headquarters dumalahon ibutang dito sa Jerusalem nga dumalahon ni Elder Dager. Ngani, sige kayo ko na, ang lisensya niya as one of the 70 ang naghatag kaniya sa credential si Elder Ian Dager. Pero doon na pinalipat mga igsoon, doon na pinalipat. Kaya sige ko na, kini si Pastor Amador hapit ni dadon gyud, butongon gyud. Kay gihaylo gihapon og kwarta. Adiri kuno diri sa amo kay daghang kwarta diri. Oh. Sa inyo pobre na mo. Pero bisan tuod og pobre. Amo istorya pa si Pastor Amador siguro. Sige daw, musulti pa. Sige daw, Pastor Amador, tagana ko siyang lugar. Sige daw. Anak kong dugang informasyon lahat ng mga panahon pag-program. Chairman makos pang panahon ang tesorero o sekretary imbalhin na ito si Jose. Pero sa pagbalhin nila, balik-balikan ko nila diri kay gusto nila na matampo ko dito sa ila. Kami kay opera na ko niya o chiki nga dadun ko nga sa Malaysia. Malaysia. Insikat lang kami dito. Opera na ko niya. Nani sinili na ko Mrs. Tarawakan na ito pirmahi. Sa koy. Ayaw na kung sunod. Dawa ka na lang ng opera. Hindi rin maupay ang kondisyon. Maray ko magpadara. At hindi nila sa itong panahon, nagbalik-balik niya po sila marinig. Ako man, nag-offer siyahin sa rakyan niya yatag at puno, nambyo ko. Pero maray ko magpadara kay sabot ako nga. Headquarters, kawalan sa Amerika, kuya, mubalik na po, di ka na po sa Amerika, mubalik na po sa Amerika. Di ko makaabot sa biyahe, kaya ito muna diya ako sa Amerika, magkasako sa isda. O niya, mabalik ako na ko nga sa Amerika, di ka naman ko dito. Nasayod mo ko nga diya sa Israel ang Cortez, so wala ko mapadala. Nagikan na to sa karon sa Diyos. Muna kay kadugang nga
sa pagkakabi ko din sa Iglesia Santos. Katong istorya ni Pastor Mandy, tinuod ko sila nga nagwali sila diri kung isang taga Mindanao akong gibato. Yes, balay magsaka ako nagpakaon sa ila. Pero ang gigamit na mo Petromax, akong gindabay sila pero wala ko ikako. Ako nagpatitsing. Nya undang sila pagbalik. Nya pakundang na, naribok na, ikaw kasi sa may nagbato, kasi nagbato. Pero ako na yung nagbato. Diyan ako musumat, namingro na ko sa iglesia. Ito ba may kalibutan, kung ibato ka, kaduha, yung kabyas, ibato ko sa balay, balay sa kaugangan, das bungbong, nagwali, birnes sa gabi, ibato na ko. Kung nagwali dito sa barangay, ibato di ako na ko, kay masina ako, doktrina ang iglesia sa Diyos, lagi ko ng saling. Alam, check ako ito po maghisgot na Jerusalem, Israel, Sion. Nirjik ako ito. O sa tungod sa kadugay sa kapala, maglagat na ako. Sabi nga, ipadamon ko na kung ang akong pakampo, dili mao akong pakampo, kampon ko mangalan dapit, tapos tungang gabi nagabado hiya busag, bulaw, ay busag ang buhok. Kagingong na dili mao nang imunakuan pakampo mangalan dapit. Mga experience nga pag-abri na ko sa Bible, nag-abrihan ako ang Roman 8. At itis na man magwali Israel Jerusalem, huwag man nakampong pangalan ng dati. Diya ko magkubinsir ang Roman 9, muna ako nagkubinsiran na ila ang patriarka, ila ang Apostles, ila ang Mesiyas. Muna isang nakapagkubinsir ako. Muna isang na ako dako salamat din ng Iglesia. Kamatuuran na morning gibayaran sa duwong inagis tabang sa Ginoo madili kita tama maling na dili nga grupo kay mo ni akusa kamatuuran unang 1-2 bisan kinsa nga magauna ang madili magpabilin sa tinuruhan ni Kristo dili makapanatiya anak kamahan way gamit kundi balik-balik pa kita kundi kita magpupot gini nga kamatuuran kung tinuruhan basi kita matawag ng paraan. Tinadayag 14-12. Salamat, Pastor. Orang pa ako ikadugang. Salamat Pastor Amador. Amaw na sinano si Pastor Amador kay kayon ko na. And birig-birigan gyud na siya sinan ka madala gyud sa atong na tesorero sa una sa iglesia diri sa Leyte Samar, organisasyon nga council. Ang nadala gyud mi sinan sa United Duduha. Sekretary o ang tesorero. Kini siya kay chairman. Ginbutong ni siya, may ginguyod ni siya nga dito dire. Pero salamat sa Ginoo, wala gyud siya magpadala. So, kadtong nadala may sinan, muna ingon nga dili sila ato kay dili man sila nagpabilin diha kanato. O kung niya pa sila unta nato, di niya sa sila uban kanato. Muna man kasi nano, hinaot nga ang Dios magpasalamat kanato, dalaygon ang Dios may isunan. Ako di ay nga ikuan ang atong i-recognize ang atong maisunan. Diya si Sister Lia Tabia, Iglesia sa Kapuukan, pinamumulan ni Pastor Amador, yung pamilya, dalaygon ng Dios, magkita-kita ta. Nag-ingon si Elder nga may tungod sa kasal sa Ormoc, sa imong apo, Dota, and then Sister Amanil Sarte, Sister Umak, Milani, Brother Oliver, na atong isuon dito sa Mindanao. O katong isuon si Brother Jericho Campos, Brother Jezreel Campos, isuon Jerodil, o Sister Shanil. Mga kaisunan, hinaot unta no, nga magmadasigon ta sa kanunay, sa atong buluhaton, panlibdan nato kini, nga iglesia, tungkol kay ang gisulti ni Apostol Pablo, ang atong pakigdumog, dili batok sa unong dugo, kundi sa mga espirituhanon, nga mga niya sa langit nga mga dapit buti pa sabot gira kini sinan sa kamatuoran busa sagay kayon ko na inen mailan nato ang tinuod kay ang kamatuoran mao man gyud mohatag kanato og kagawasan balik ko na komisyonan ang giingon diha sa atong 1 Timoteo 3:15 ang foundation sa iglesia sa Dios kamatuoran masipyat nga ni gamay nga may bakak maigsunan dili na tinuod. Tanaw ra, ang usa ka limpyo kaayo nga tubig
limpyo kayo nga tubig. Matud-an lana makaigsunan og gamay kaayong asite, dili na nanimo mainom-inom maigsunan. Gamay ra kayo nga asite. Maura pod mga kaigsunan kining iglesia sa Dios. Mayon kang iglesia sa Dios. Musagol na misinan ang dili tinuod, gamay ra kayo misinan. Mayon lang nga kanang Leviticus 23 wa na. Aw, dako na nimo nga diferensya. Kay mingon man Ginoo, mao kini ang mga tinudlo nga mga fiesta nga igimantala ninyo sa iyang panahon. Oh, nya mingon nga wala na. Nya tumanon kining walay katapusan, nya mingon ka, natapos na. Ang Dios na ingon walay katapusan, imo inon tapuson. Mao na klaro kayo nga bakak. Nagtumang ka na sa 10 ka sugo. Ipapahulay tanan. Wala kay di na kamo kaog mga baboy, di na kamo kaon og usab na mga pagkauna. Pero wala ka niya ng kanang pista. Di ba? Exodus 20 imong gituman. Exodus 11 imong gituman. Leviticus 11. Leviticus 23 imong supakon. Dako na kaya na nimo nga isang pa inin diferensya igsoon. Dili ka na naa sa tinuod. Wala ka na mahapundar sa tinuod ngayon nga. Foundation of truth na pundar sa kamatuoran. Mo na sinan. Sanglit kung dunay gamay nga diferensya. Ano siya? Salamat gyapon kang Pastor Amador gyud nako. Kung wala gyud siya madala dito kang Armstrong no. Kasi mga UCG. Daghan karon lang ko nakasabot igsoon mga igsoon nga si Armstrong daghan kayo og mga doktrina nga mga hiwi. Iyang gisulat sa iyang libro, The Mystery of the Ages. Mystery of the Ages. Ba ingnon ni Armstrong diha sa iyang libro sa Mystery of the Ages. Wala na ng Israel. Ang modern Israel mo ng Amerika. Saon lang na ron. Nya kay naaman ng Israel lagi. Dili man Amerika angan sa Israel. Wala dako kayo nga bakak niya. Unya mosunod ka niya. Ningon si Apostol Pablo, aningon si Kristo. Ang buta nga maguyod og buta sa gahong mga hulog sila. So mo na siya no. Akong pasalamatan ang atong igsoon, si Igsoon Jerry Postrero nga pinagi niini nakahimog gyapon ta misyonan sa pagduso sa atong buloton. O nga atong igsoon sa Bohol. Si Igsoon doon na patay panahon gyapon si Pastor Roger. Pastor Roger taga na to higayon gyapon igsoon. Dili ko ikalipay nato gihapon sinan nga si Pastor Roger atong mabatian. Makita nato itong maigsoon sa Bolo, atong simbahan sa Bohol, atong maigsoon dia sila ang iyang kaway-kaway ka mo maigsoon. Pakita po mo mga naong ba parehas dari sa daraupay maigsoon intact silang tanan salamat no maigsoon kamo diha maigsoon Pastor Roger. Akong ihatag ang lunak ang Pastor Roger. Pwede ka mo share og gamay. Unsay mo ika-tampo Pastor Roger? Okay, aron mabati po nato ang atong igsoon sa Bohol. Igsoon Pastor Roger Abanyil. Nakabati sa mensahe nga ato nabati gikan kang Pastor Mandy. Mapasalamaton ta sa dugang niya nga pagpadasig nato. Ato nabati may tungod sa history sa tinuod nga nagadala sa rinda sa sa tinuod nga Iglesia sa Dios. Igsoon atong medyo na dugang-dugangan na po ang atong kaligon bisan pa sa atong panahon karon nga grabing gubat sa Facebook. Nya salamat kayo sa tanan nga naminaw. Tingali dili na lang ko mo taas pa kay daghan pa siguro mo salti. Sunod na pod nga higdon. Pagpasalamat lang sa tanan nga kaigsunan nga nakabati o sa bisan asa nga dapit. Kumusta yung tanan? Kami dire okay lang mi dire. Salamat kay Pastor sa ipaghatag ni gayon. Ingon man ni Brad Girdil murag na sige na nato ning nabati, sige tang nakakitaay sa matag adlaw nga igpapahulay. O malipay kay may nga magkakitaay ta tanan tungod kay gihidlaw na puta nga magkakitaay ta.
So, salamat Pastor. Salamat Pastor Pastor Roger Amador no. nga nabati po namo ang iya nga siya day mo'y murag si Apostol Pablo. O nga, muna yung magbabato sa iglesia sa una nga panahon. So, salamat kay Pastor nga sa imo nga kalig-on, wala po ka madala sa UCG. Salamat kayo. Bye-bye. Okay, so Pastor Roger, salamat no. Salamat nangumusta ta diha misyonan. Ako ni Pastor Yahon misyonan atong mga batanon. Pastor Campos, sige namati. Okay. Adi si Pastor Campos ang atong usag gihapon siya nga haligi sa iglesia, si Pastor Arturo Campos, misyonan taga atong siyag lugar. Pastor Campos, Pastor Arturo Campos. Mayong ano o salamat sa Ginoo nga sa gihapon ini katong programa ay mo pinagi sa Zoom o makahimo kini pagpaligon sa atong makaigsunan bisan pa sa pandemic sitwasyon nato karon sa atong COVID no. O bisan pa sa ato sa mga dipinsahan ang atong kamaturan dinhi sa Iglesia sa Dios. Niya kami sa home division service ni sa Langalang LAT. Og bisan pa nagsunod gyapon kay nini nga matong Zoom nga mga programa. Siguro ang ako lang masulti nini nga mapadayon kini samtang dili pa kita magkita-kita sa naong aron ang mga kaigsunan sa tibok ng Pilipinas marigon o magmadasigon sa pagpadayon sa pagkadagan sa Ginoo ilabi na kay nagakaidul ng sab ang atong pagsahulog sa Lord's Supper and the Passover. Inatang Dios magaligon o magadasig ka nato kanunay. Maraming salamat Pastor Randy. Pastor Campos, nagtugon nito si Elder Ganihan nga magsabot-sabot na kuno ang District 1 sa Passover kasi imong assign ngadto. Ang sa imong Doon na hindi mo nga initial na pag dumala sa ato among Passover sa District 1 ang dito sa Northern Samar may nasa na mga si Pastor Bilabinto Ramilin o dito sa Balangiga ako na sila dito nga istoryahan, gisultihan sila lang dito ang dumala dito ang duha nga magsuon nga mga evangelista Fansing Orion o evangelista Jaime Orion. Doon na sa dito yung mga bago nga bautismo nato dito sa Balangiga. Doon na ibalo diari nga kita nga nga duha ang bautismo dito kaubasap sa atong Beserilo si Pastor Ray Nairi. Doon na sa usapa nga interesado magpabautismo gyapon. Siguro na ngadto na kana ni Pastor Boy Torres kay plano ko natong Sabado nga mga ngadto siya abot na laos makatulog ngadto dito. Inatonta na dayon sila ngadto. O doon na sa 5 nga kandidato nato sa bautismo dili sa Tacloban nga pagabato nato karong umabot nga Marso 6 inatunta nga mahimo ka na sa ato man kasayon o karong umabot nga Lord's Supper and the Passover celebration ang tanan nga magkaigsunan magmalipayon sa saulog ug himo sa balang panagatigom. Akong balikon ang among dili ka pagkasabot sa District 1. Mamo ka na ang initial namo nga
di kasabutan. Ug ako sa mga pahinumduman si Evangelista Albel Diaz may tungod sa mga bino nga yan ang mapalit aron ikahatag ini apod-apod sa mga binyo sa dapit sa Pasober diri sa distrito nga dapit. Mato Pastor Randy. Salamat. Salamat Pastor Campos no kay nag-discuss mo together kaniya. And then atong isuon dito sa kuan, dito sa Ligada, Dinas. At pwede sila mo istorya si Pastor kung naa si Pastor atong pastor dito kung naa diha kung sa mo representative diha si Ixon Oliver, kaway-kaway kuno mo siyang kamot diha ug naa ba akon Ixon Pastor? Ixon Oliver Villases. Okay, kung wala na no, mga iso na no, atong hatagag lugar si Ixon, okay ring, Kian Bautista, kung ano si Brother Kian Bautista, full man gihapon ni siya. And then, Ixon, mag-ampo tayo isunan, ini, nga, kining mga butanga, o dalaygo ng Diyos mga isunan, nga, ang mga kaisunan nato sa mga lugar sa tibok ng Pilipinas. Bisan talulan ini nga pandemic nga sitwasyon ining atong gitawag og virtual nga platform nga atong mapakita atong mapabati ang kamatuoran ngadto sa atong mga kaisunan sa mga nagaralaing lugar sa tibok nga Pilipinas. Mga igsoon, akong gihangyo nga ang mga igsoon unta labi na sa mga pastor mo share pud mo niini karon sa Baduha kami si Pastor Amador, si Pastor Roger Abanyil, hinatunta nga ang ubang mga isunod to mga pastor dito sa Mindanao, sila po sa mission. Ato po tayong ikakita ba nining atong programa. So dalego ng Dios nga naghatag kanato niini nga mga butang maison, espirituhan nga butang. O kita sayod nga ang pagbalas Ginoo adol na usa magampo kita missionan alang sa padayonon nga mga buluhaton. Aron kini sinan atong mahimo nga buluhaton samtang nagpaabot kita sa atong buhi nga Dios. Idako nato ang atong mga ulo alang sa pagampo sa pagtapos. Amahan nga balaan nga na ikaw simong trono sa kamiyan sa mga langit, ikaw ang Dios ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Ikaw nga mong gilagaran amahan inautunta nga nini nga kahaponon kadto nga mga pulong nga among gipabati diha kanimo. Mahistisok unta kini amahan sa matag usa ka panunduman o usa ka kasing-kasing sa mga katauhan nga makabati niini aron mahimo kini nga mabalon namo man ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ilikay kami sa tanang kadautan, ilikay kami sa tanang matang sa mga diskusya ug bisan unsa mga butang nga sa kalibutan. Labi na ning pandemya mamahan nga mo'y mihamo mo'y ni sarang sa tibok nga kalibutan. Proteksyon namong gilauman amahan pinagasembuktong anak Ginoong Kristo nga among luluwas. Amen. Mayong hapon, Happy Sabbath.